Today is Jera's check-up day. 7 buwan na siya nito at kada 2 linggo ay minomonitor ito ng kanyang OB. Sa lahat ng check-up nito ay pinaglalaanan ko ng panahon. Gusto ko na sa tabi niya ako para sumuporta sa kanya. Gusto ko rin na maramdaman ng anak ko na nasa tabi nila ako palagi. Mommy Jera, I know you're excited at ilang weeks na lang lalabas na sa baby. Yes, Doktora. I can't wait. How's your feeling? Ang movement na baby, kamusta? Okay naman po. Napakakulit at napaka-hyper. That's great. I-monitor mo lang siya palagi. I-take mo rin ang vitamins mo at pagkain ng mga healthy foods. You should eat more para naman may lakas ka kapag lalabas na sa baby. Doktora, yan ang sinasabi ko kay Jera. Hanggang ngayon may hina pa rin kumain. Sabat ko. Yan ay dahil ng kanyang pagbubuntis. But as long as kaya niya nalaksang kumain, gawin. Hindi lang dapat sa baby ang healthy. Dapat sa mommy din. And of course, dahil sa support ng daddy, makikinig sa mommy. Yes, Doktora. I'm trying. And thanks to Austin, dahil kahit paano lumalakas na ang pagkain ko. I have 2 months to prepare my body. At huwag kang mag-alala, Doktora. I will do everything para maging maayos ang lahat. That's my mommy. Mabuti na lahat nakikinig at hindi pasaway. Birong sabi ni Doktora. Okay, everything is fine. The baby is fine. So, magkita na lang ulit tayo after 2 weeks. Sa kotse, hindi ko napigilang halikanan siya ni Jera. Baby, Dad is here. Konting panahon na lang at makikita ka na namin ni Mommy. I'm so happy that you're coming into my life. I love you. And of course, I love your mommy too. And I love you more. Sagot sa akin ni Jera. Hello, my bundle of joy. How are you? Tanong ko. Kausap ko ang tiyan ko ngayon at tinihimas ito dahil sumisipa na naman ang anak kong makulit. In less than 2 months, makikita ka na namin. Makakawakan ka na namin ng daddy mo. Kapag kausap kong aking anak, sinisigurado ko na masaya ko. I always smiling habang kausap ito. Sana maramdaman niya ang pagmamahal ko sa pamamagitan ng kamay ko. Ang haplos ko na nagbibigay aruga, proteksyon at pagmamahal sa kanya. Anak, marami mang mga taong kulang sa buhay natin. Kami ng daddy mo magpupuno ng lahat. Ang lolo Adrian mo, kahit nasa langit na siya'y alam kong gagabayan kanya sa paglabas at paglaki mo. Napabuntong hininga ko habang kinakausap ang tiyan ko. Ang lola mo naman, medyo naguguluhan pa sa buhay niya ngayon. May mga pinagdadaanan man siya. Alam ko malalampasan pa rin niya iyon. Alam ko anak na mamahalin ka rin niya katulad ng pagmamahal niya sa akin. Sadyang mapagbiro lang ang panahon. Minsan, idadaan tayo sa maling sitwasyon pero sa huli, alam kong itatama din ito. Paglabas mo anak, aalagaan kita ng mabuti. Ang pagmamahal ko, iaalay ko ng buong-buo para sa inyo ng daddy mo. Kahit wala nang matira sa akin, magiging masaya na ako basta masaya kayong dalawa. Sa abot ng aking makakaya, hindi ko hahayaan na masaktan ka ng kahit na sino man. At hindi ko rin hahayaan na masaktan kayong dalawa. Sabi ng isang boses. Pagkangat ko ng ulo ko ay nandoon na sa Austin. Hinalikan ako nito sa noo pababa sa akin labi. Hindi mo na naman ako ginising. Hindi tuloy kita na samahan mag-walking. Reklamo niya sa akin. Alam kong pagod ka. Masyado ka ng maraming inaasikaso kaya hinayaan na kita. Nakangiti akong tumugon sa kanya. Look at your baby bump. Everyday parang palaki siya ng palaki. Kaninang madaling araw ang kulit-kulit panay pa sa'yo. Maybe naramdaman niyang gising ka kaya kinukulit ka. Sagot ko. Umupo si Austin at pumantay sa mukha ko. Sa bawat araw na nagdaraan, mas nagiging masaya ako. Para ko nasa paraiso habang hawak ang kamay mo. Sa bawat paglakad ko kasabay ka, para akong nakalutang sa ulap. Sa tuwing tinititigan ko ang mata mo, nakikita ko masayang hinaharap sa piling mo. D-Love, why so sweet? Tanong ko, pinisil ko ang pisngin nito. I want to treasure you till my last breath. I can't share you with anyone else, kahit pa sa mga kaibigan mo. I hope this is enough for you. Like what I feel right now. Kahit 2 na lang tayong tao sa mundo, makakontento na ako. I don't need anyone. I don't need to please everyone para masabing may nagmamahal sa akin. Dahil ang pagmamahal mo'y sapat na. Hinimas ko ang mukha nito. Inihiga niya ang ulo sa kamay ko. Hawak ang kamay ko. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya para sa akin. Hinalikan ko ito at niyakap.
No words can express how I feel right now. No words can show how I love him. Kumain na tayo. Gutom na ako. Sabi ko habang ngumingisi. As you wish, my half soul. Austin has been very sweet. Actually, every day. Kahit nag-leave na ako sa work, madalas nasa opisina pa rin ako dahil wala akong kasama sa hotel. Kapag nasa asyenda, automatic ang kalaro ko'y madalas si Lolo. Nakakalusot lang ako kapag si Cassie ang nangungulit na gusto ako makasama. My life every day become more meaningful and colorful dahil sa mga taong nasa paligid ko. However, my heart will not complete dahil may puwang doon si Mommy. Umaasa ako na isang araw sana magising siya sa katotohanan. Sana isang araw palayain niya ang kanyang sarili sa isang kasinungalingan na siya lang naman talaga ang nagbigay ng pagmamahal at effort. Simula nang makulong si Damian, nakarating sa akin ang balita na gusto na ring abandonahin ni Damian si Mommy, pero ito mismo ang ayaw umalis. Ginagamit din ni Damian si Mommy para mapulang sala pero matigas ako at hindi ko ito pinagbibigyan. Alam ko na galit ito pero alam ko sooner or later lilipas din naman ang lahat. Magbago man siya o hindi, patuloy pa rin dapat mabuhay, lalo na't magkakaanak na rin ako. Everyday, Mom calling me and begging na baguhin ang isip ko. Binigyan ko siya minsan ng kondisyon na iwanan niya ang Gonzales at sumama sa akin pero ayaw niya. Hindi raw niya iiwanan ang pamilyang bumubuo sa kanya. Nakakatawa hindi ba? Pero ayos lang yun dahil tanggap ko na. Daydreaming sa kalagitnaan ng katanghalian. Nagiging hobby ko na minsan. Napako lang atensyon ko sa cellphone ko na nagre-ring. As usual si Mommy. Same script and same act. Alam kong hihingi na naman ito ng tulong para sa pamilyang iyon. Pumuntong hininga ako bago sagutin iyon. Kahit paano hindi ko naman kayang baliwalain si Mommy. Pagsagot ng tawag, nauna na itong nagsalita. Alam kong mawawalan na naman ako ng pagkakataon na magsalita dahil kung ano-ano na naman ang sasabihin nito. Anak, pwede ba tayo magkita ngayon? Gusto sana kitang makausap. Sabi nito. Same topic na naman ba ito, Mommy? Tanong ko. Alam niyo naman isasagot ko sa inyo at hindi na magbabago ang isip ko. Mommy, tumigil na kayo. Hindi anak. Gusto lang talaga kitang makita. Huwag kang mag-alala. Kakamustahin lang kita at isa pa'y gusto rin kitang makita. Okay, i-text mo na lang kung saan pupunta ako. Sabi ko. Pagbaba ng tawag na pabuntong hininga ko. New tactic siguro ni Mommy. Bulong ko. Pagkatapos ng aming tawag, si Austin naman ang tinawagan ko. Kapag ako talagang tumatawag, segundo pa lang ang ring sinasagot na nito. Is there any problem? Tanong agad nito. Wala naman di love. Tumawag sa Mommy at gusto makipagkita. Pupuntahan ko na lang siya. Isasama ko na lang si Yaya at papahatid na lang kami sa driver. Are you sure? Bakit sa labas pa? Pwede namang siya pumunta dyan sa asyenda. Baka nahihiya. Hayaan mo na. Na-receive ko yung text. Sa isang restaurant kami kakain. Malapit lang din naman dyan sa office. Daanan na rin kita dyan mamaya. Okay, take care. See you later. I love you. Bye, I love you too. Nag-asikaso na ako. Nagpaalam na rin ako sa dalawang matanda at sinama si Yaya Nena. Ang katuwang ko. Si Yaya Nena ay medyo may edad na. Isa itong midwife at may experience sa panganganak at sa pag-aalaga ng bata. Kaya kinuha namin ni Austin. Kasama at katuwang ko rin ito kapag wala si Austin. Kuya Cesar, sa restaurant po tayo. Ito pong address. Inabot ko ang isang papel kung saan kami pupunta. Si Kuya Cesar ay kinuha ni Austin upang mag-drive sa akin. Ito din ang kasama ko minsan kapag namimila ko sa labas. Alam ko iyan, ma'am. Sagot nito nang nakangiti sa akin. Doon na po tayo kumain ni Yaya, Nana. Sakto, magla-lunch na rin po. Ikaw ang bahala, Iha. Sagot ni Yaya, Nana. Pagdating sa restaurant, dumiretso na kami sa loob. Natanungan ko nga si Mommy na nandoon at nakaupo. Nangangayayat ito at medyo nagmukhang matanda. Sa kabilang lamesa lang umupo si Kuya Cesar at Yaya Nana. Pinag-order ko na lang sila ng gusto nila. Malilibang din sila habang nag-uusap kami ni Mommy. Anak, kumain na tayo. Sumanyas ito sa waiter. Paborito mo lahat ng in-order ko. Ngiting sabi nito. Mommy, sabihin niyo na kung ano kailangan niyo. Gusto lang kitang makasama, anak. Wala akong intensyon. Saad nito. Kamusta na pagbubuntis mo? Alam mo, nung pinagbubuntis kita, ang dami kong na-experience. Masyado ako masalan sa mga pagkain. Maraming nararamdaman sa katawan at minsan toyoin.
Magkaganon pa man, napakahaba ng pasensya ng daddy mo sa akin. Iniintindi niya ako at lahat ibinigay niya para sa akin. Kwento nito. Hindi ako nagsalita at nakikinig lang ako. Nung pinanganak kita, huminto ang oras. Hindi ako makapagsalita nang mahagkan kita. Kakaibang ligayang naramdaman ko nang masilayan kita. Hindi ko ma-explain kung gaano ako kasaya. Siguro nga nag-iiba ang lahat kapag naging ina ka na. Hinawakan ni Mommy ang kamay ko. Nagsimula ng tumulo ang luha nito. Sorry anak, kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako ng piniling landas pero na magagawa ko. Nabulag ako sa pagmamahal ko kay Damian. Sa mga nangyari sa buhay ko, tanging ikaw lang ang hindi ko pagsisisihan. Dahil galing ka sa akin. Ilang buwan kitang dinala sa sinapupunan ko at ikaw nagbigay ng kaligayahan sa buong buhay ko. Sorry anak kung nawala ako sa tabi mo. Inilagay ni Mommy ang kamay ko sa kanyang dibdib. Hindi ka nawala dito anak. Kalahati ng puso ko ay ikaw. Kahit pa may mga nagawa ako sa iyo na hindi maganda, deep inside pinagsisisihan ko ng lahat. Anak, hindi ko na maitatama ang pagkakamali ko noon dahil wala ng daddy mo. Pero sana anak, intindihin mo na pinili ko na ang buhay ko ngayon. Kung iiwanan ko ang Tito Damian mo, ang kalahati ng puso ko mawawala na ng buhay. Isa na rin po akong ina ngayon, Mommy. Kaya ko kayong intindihin at patawarin pero sana huwag niyo pong ipilit sa akin na tanggapin ang bagong pamilya niyo. Nasaktan ako nang hindi niyo hiningi ang opinyon ko sa pagpapakasal niyo kay Tito Damian. Pinilit ko makasama at tanggapin sila pero hindi ko magawa dahil alam kong sila ang dahilan ng paghihirap ni Daddy. Sagot ko, hindi ko na ipipilit sa iyo yun anak. Tanggap ko na ang desisyon mo at sana sa uling pagkakataon, tanggapin mo mali ako. Gusto ko itama ang pagiging ina ko sa iyo. Kahit hindi niyo sabihin, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa inyo. Matagal ko na rin po kayo pinatawad at handa na ako mag-move on. Sana ganun din po kayo. Alam ko na masaya si Daddy kung ano man po ang naging desisyon niyo ngayon. At kahit pinili niyo ang mga Gonzales sa huli, pipiliin ko pa rin kayo pero depende sa sitwasyon. Mahal na mahal ko kayo, Mommy. Kung gusto niyo bumawi, hahayaan ko kayo. Kung gusto niyo maging parte muli ng buhay ko, tatanggapin ko kayo nang walang pag-aalinlangan dahil ina ko kayo. Kayo ang kalahati ng buhay ko. We can live every day but we only die once at kapag nangyari iyon, mawawala na tayo ng chance para itama ang pagkakamali natin. Wala na tayong pagkakataon na sabihin ang mga gusto natin sabihin sa mahal natin. Kaya araw-araw may pagkakataon tayo na itama ang lahat. At kapag dumating ang oras o araw na iyon, gawin natin ang lahat para itama ang mali. Hinatid ko si Mommy malapit sa highway upang mag-abang ng taxi. Magkahawa kami ng kamay habang nag-aabang. Sila Yaya, Nena at Kuya Cesar ay nasa di kalayuan kung saan nakaparada ang kotse. Ayaw nitong magpahatid sa akin. Habang libang na libang sa pag-uusap ay biglang napasigaw si Mommy. May mabilis na kotseng paparating sa kinatatayuan namin. Napasigaw ito at doon lang ako napalingon na mabubunggo na kami. Napako ang paa ko sa kinatatayuan namin at hindi ako makagalaw. Nanlaki ang mata dahil papalapit na ang kotse sa amin. Anak! Sigaw ni Mommy. Naramdaman ko na nakayakap ito sa akin at tumarang sa paparating na kotse. Napapikit na lang ako at narinig ko rin ang mga sigawan sa paligid ko na siyang huling pumasok sa isip ko. My heart stopped when I got the call. Walang dalawang isip na tumayo sa kinaupuan ko sa kalagitnaan ng video call ko from investor. Kung kailangan maging cheetah ako sa pagtakbo gagawin ko. Every second count. Mahalaga ang oras na ito na kailan may hindi ko inaasahan na mangyayari muli. I promised to myself na poprotektahan ko na siya at hindi na mauulit na manganib ang kanyang buhay pero naulit muli ngayon. Ilang pulis na ang pumara sa akin at pinapahinto ako dahil sa bilis ng aking pagpapatakbo. Hanggang sa ospital. Sunundan ako ng mga ito but I don't care. Ang mahalaga ngayon ay makita ko ang mag-ina ko. Sinalubong ako ni Yaya, Nena at Kuya Cesar pero wala sa kanilang atensyon ko. Ang mga mata ko ay napako sa dalawang babaeng nakahiga ngayon sa emergency room at duguan. Nang makita ko ang hinahanap ko ay agad ko itong pinuntahan. Chara! Chara! Tawag ko sa kanya. Austin,
Mahina sabi nito sa akin. Austin, mahal na mahal kita. Iligtas mo baby natin. Ikaw na bahalang mag-alaga sa kanya kung sakali mang hindi na ako mabuhay. No! You will not die. Pareho kayo ng anak natin na mabubuhay, please. Huwag mo kong iiwan, Jara. I can't. Sa kabila ng duguan nitong muka at pangihinay na iangat pa nito ang kanyang kamay papunta sa aking muka. I love you. Sabihin mo rin sa anak natin na mahal ko siya. Nagkakagulo na ang lahat sa emergency room. Ilang minuto lang pagdating nila Jara sa ospital ay nakasunod na ako agad kaya naabutan ko pa ito bago ipasok sa operating room. Doktora, we need an emergency. CS. Hindi po stable ang heartbeat ng baby, ganun din po ang mommy. Iniwan ako ng doktor sa kinatatayuan ko. Mr. Morales, you need to sign this waiver para pumadala na namin sa emergency room ang inyong asawa. Kinuha ko ang papel at agad na pinirmahan iyon. Doc, save my wife. Save my son. Gagawin namin lahat ng makakaya namin, Mr. Morales, pero ayoko mangako sa inyo. All you have to do is pray and ask for a miracle. We need to go. Hinabol ko ng tingin si Jara na ngayon ay dadalhin na sa operating room. Agaw at tensyon naman sa akin ng mga nurse na ngayon ay naasikaso ang mommy ni Jara. 1, 2, 3. Bilang ng isang doktor habang nire-revive ito gamit ang defibrillator. Pigil na pigil ang bawat paghinga ko. Habang papalapit ako ay kitang-kita ng dalawa ko ang walang buhay na mommy ni Jara. Napakasakit na makita silang ganito. Ano na si Jara kapag nawala ang mommy nito? Tanong ko sa aking isip. I'm sorry, Mr. Morales. Sabi ng doktor. Patay na po siya. Malakas ang impact ng pagtama ng kotse sa kanya dahil siyang nasa harapan. Ang spinal cord nito ang mas naapektuhan kaya naman pagdating dito sa hospital. Dead on arrival na siya. Sinubukan namin ang lahat pero wala na talaga. I'm sorry for your loss. Nakakapalumo. Ano na lang ang gagawin ko? Bakit nangyari ito kay Jara at sa kanyang ina? Tumalim ang mga mata ko. Napakuyom ang aking kamay sabay suntok sa dingding ng ospital. Narinig ko ang pagtawag sa akin ng isang tao pero hindi ko yun nilingon. Isinubsob ko ang mukha ko sa pader at doon umiyak habang pinagsusuntok ito. Mr. Morales, hindi makakatulong ang ginagawa niyo. Please, calm down. Natatakot ang ibang pasyente. Sabi ng doktor sa akin. Hinanap ko si Kuya Cesar at Yaya Nana. Nakaupo ang mga ito habang naghihintay sa labas ng emergency room. Ano nangyari? Bulyaw ko sa dalawa. Sir, mabilis po ang pangyayari. May sasakyan na mabilis na bumangga sa mag-ina. Kahit po kami gulat na gulat. Wala na ako magagawa ko hindi maghintay. Tatawagan ko sana si Eileen nang may mga pulis na lumapit sa akin. Mr. Morales, nahuli na po namin ang suspect. Sabi ng pulis. Sino? Sino may gawa nito? Matigas at madiin kong tanong sa pulis. Si Evelyn Gonzalez. Lasing ito pero inamin naman niyang plinano niya ang nangyari. Gusto niya talaga mapatay ang asawa niyo. Gusto niya makaganda sa ginawa ni Mrs. Morales sa kanyang ama na si Damian Gonzalez. Nakakuha na rin kami ng CCTV para pumapanood ang buong pangyayari. Kailangan din po namin kayo sa police station para magsampa ng kaso. I can't go with you. Tatawagan ko ang lawyer ko para sila na mag-ayos na lahat. Thank you for your cooperation. Hihintay na lang namin sa police station ang lawyer ninyo. Mauna na ho kami, Mr. Morales. Inasikaso ko na ang mga kailangan sa pagkamatay ng mommy ni Jara. Bibigyan ko ito ng magandang burol at libingan. Habang inihintay ko si Jara na lumalaban para sa buhay nila mag-ina, ako na mag-aasikaso sa kanyang ina. Almost 30 minutes after ipasok ni Jara sa operating room ay lumabas ang doktor. Mr. Morales, congratulations. Stable na ang baby pero kailangan pa rin siyang i-incubator dahil hindi pa husto ang kanyang buwan. Thank God. Thank you, doktora. Gawin niyo lahat ng dapat para sa anak ko. Sabi ko. How about my wife, Doc? Tanong ko. Nasa operating room pa rin po siya. Hindi pa namin kayo masasagot sa ngayon but we will do our best. Pagbibigay sa akin ng good news ng doktor, bumalik ito sa operating room. Ilang oras pa ba ako maghihintay para malaman ko kung anong kalagayan ni Jara? Tanong ko sa aking sarili. Nagpaikot-ikot ako sa labas ng operating room habang hinihintay ang balita kay Jara. Wala ako sa katinuan at ang nasa isip ko lang ay si Jara. Sir,
Mauna na po muna kami. Paalam ni Yaya Nana. Sige Yaya, please, kapag nagtanong si Lolo at Lola, sabihin niyo na maayos na ang baby. Huwag na lang po kayo magsabi ng iba pang salita. Baka mapano pa ang dalawang matanda. Opo, sir. Ilang oras na nakalipas pero wala pa rin ako nakukuhang balita. Nagpalakad-lakad ako sa buong floor kung nasa ng operating room. Doon nakita ko ang mini chapel ng ospital. Nagdadalawang isip man na pumasok doon ay kusang mga paako ang nagdala sa akin sa loob. Tumulo na ang luha sa mata ko. Napaluhod ako sa harap ng altar at doon nanalangin sa kanya. Maraming salamat dahil hindi niyo pinabayaan ang anak ko. Patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas na mabuhay at malagpasan ang pagsubok na ito sa aming buhay. Tulungan niyo ho ako na mailigtas si Jara sa bingit ng kamatayan. Ano pa silbi ng buhay namin mag-ama kung mawawala si Jara? Hayaan niyo sana na matupad namin ang aming pangarap. Pangarap na magkaroon ng kumpleto at masayang pamilya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Mataimtim akong nagdasal at nakipag-usap sa Diyos. Naniniwala ako na maghihimala siya at ililigtas niya si Jara. Naniniwala at nananalig ako sa kanya na malalampasan namin itong pagsubok sa aming buhay. Pumasok sa isip ko kung paano kami unang nagkakilala ni Jara. Napangisi pa ako nang maalala ko na tinatawag niya akong brother-in-law. Pero ang ending gustong maging asawa ko. Our marriage is just a contract. We didn't expect na mas lalalim ang pagsasamahan naming dalawa. We have many things in different. Kakaunti lang ang mga bagay na common sa amin. Pero sa kabilang banda, siya ang nagbigay ng kulay at halaga sa pagmamahal. Siya ang babaeng nagpatibok sa aking puso na kahit kailan may hindi ko naisip na mararanasan ko. Habang umiiyak na nakaluhod sa harap ng altar, narinig ko ang boses ni Jara. I love you. Napadilat ako. Am I hallucinating? Parang totoo na katabi ko ito. Mr. Morales? Tawag sa akin ng doktor. Napadilat ako. Kaagad at nabungaran ko ang doktor na may magandang ngiti. Mr. Morales, I have good news. Agad ako napatayo sa pagkakaupo. After kong magdasal kanina sa chapel, tahimik na lang ako umupo sa upuan sa tapat ng operating room at patuloy na nagdasal. Hindi ko na malaya na nakatulog na ako. Your wife is safe now, Mr. Morales. Hintayin na lang natin siyang gumising. Dadalhin muna namin ito sa ICU for further examination. Thank you so much, Doc. Sabi ko sa doktor at kinamayan ko ito. Nakahinga ko ng maluwag na marinig iyon. I can't wait to see her. Thank you. Thank you so much at hindi mo pinabayaan ang asawa ko. Bulong ko sa aking sarili. Habang nakatingin sa glass window ng ospital upang tanawin ang langit. Kahit gabi na, ang mga bituin ay nagbibigay liwanag doon. Minsan madali man ang kinahihinatnan ng buhay. Darating ang panahon na magliliwanag muli ang paligid natin. Lalo na kapag alam natin na may tao nagmamahal sa atin at naghihintay sa atin. Ang liwanag na nagbibigay pag-asa sa ating buhay upang magpatuloy sa hinaharap. Ang ganda ng buong paligid. Mayahalin tulad ko ito sa isang paraiso. May magagandang bulaklak at matataas na puno. May isang ilog na napakalinis akong nakita, kung saan kita mo ang refleksyon ng iyong sarili. Wala akong maramdaman na bigat sa aking puso. Tanging kasiyahan lang ang nadarama ko. Mas pipiliin ko na mabuhay sa ganitong lugar kung saan malayo sa pigati, lungkot at sakit. Daddy, namiss kita. Sabi ko sa lalaking kaharap ko. Daddy, huwag mo na akong iiwan. Masaya ako na magkasama na tayo at kahit kailan hindi na maghiwalay. Anak, hindi na tayo magkakahiwalay muli. Ngiting sabi sa akin ni Daddy. Napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Ang mga ngiti sa aking labi ay hindi maikukumpara. Daddy, balang araw magiging katulad ko rin kayong isang magaling na engineer. Naramdaman ko mga haplos ni Daddy sa likuran ko. Alam kong lahat ng pangarap mo matutupad. Habang bata ka pa, enjoyin muna natin ang bawat oras na meron tayo. Anak, kapag malaki ka na, hindi na masyadong magagawa ni Daddy ang mga ganitong bagay. Dahil sa hinaharap, may lalaki nang kukuha ng puso mo at siya na ang tinitibok nito. Daddy, ikaw lang ang lalaki mamahalin ko. Ikaw lang sapat na sa akin. Bata ka pang talaga, anak.
Kapag malaki ka na, maintindihan mo lahat. Anak, doon tayo maglakad-lakad. Maraming magagandang paru-paro doon. Gusto mo bang makita? Opo, Daddy. Kahit saan niyo po ako dalhin, sasama ko sa inyo. Ayoko na pong mahiwalay sa inyo. It's been a long day, pero wala pa rin kaming kapaguran ni Daddy. Walang humpay ang aming paglalakad. Pinagpahinga lang ako ni Daddy. Sandali dahil nag-worry ito na baka mapagod na ako. Huminto kami ni Daddy sa isang malaking puno. Umupo doon si Daddy at pinahiga ang ulo ko sa kanyang hita. Ang ganda ng kalangitan. Napakagandang pagmasdan ng mga ibon na malayang lumilipad sa himpapawid. Sana po palagi tayong ganito, Daddy. Gustuhin ko man anak, hindi maaari. Sagot sa akin ni Daddy habang hinihimas ang aking buhok. May mga bagay na hindi maaaring ibalik at ipilit, anak. Anak, masaya na ako kung nasan ako ngayon, pero ikaw? Hindi pa ito ang panahon. Daddy, ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ko kay Daddy. Hindi pa ito ang panahon para magkasama tayo, Jara. Tapos na ang misyon ko sa buhay at masaya na ako kung nasan ako ngayon. Pero ikaw, hindi ka pa maaaring manirahan dito. Kapag malis ka sa lugar na ito, piliin mo nang maging masaya kagaya ng pagpili ko na maging masaya dito. Daddy, gusto ko na rito. Hayaan mo na akong tumira dito kasama ka. Tiningnan ako sa mata ni Daddy. Ang ngiti nito ay napakaganda at hindi nababahiran ng anumang kalungkutan. Magpahinga ka na, Jara. At sa pagising mo, makakamit mo na rin ang totoong kaligayahan na inaasa mo. Palagi mo lang tatandaan na mahal kita, anak. Unti-unti kong ipinikit ang mata ko. Hawak ko ang kamay ni Daddy. Alam kong pagising ko, hawak ko pa rin ito. Habang natutulog, may naulinigan ako mga boses. Gusto ko mang idilat ang mata ko ay hindi ko magawa. Bakit nakaramdam ako ng lungkot habang naririnig ang boses na iyon? Bakit siya umiiyak? Muli kong sinubukang idilat ang mata ko dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mata ko. Pagdilat ko ng mata, ang magandang mukha ni Mommy ang nakita ko. Nakangiti ito sa akin. Tumayo ako sa pagkakahiga at umupo ako. Mommy? Tawag ko. Masyado nang mahaba ang tulog mo, anak. Mommy! Tawag kong muli. Babangon na sana ako pero pinigilan ako nito. Gusto mo bang maglakad-lakad? Puntahan natin ang daddy mo. Naghihintay na yun sa atin. Nagsimula kami maglakad ni Mommy. Habang naglalakad ay marami kaming napag-usapan at napagkwentuhan. Inalala namin ang masasayang bagay na nangyari sa amin. Ang sarap sa pakiramdam na buo ang isang pamilya at puno ng pagmamahalan. Anak, naalala mo ba yung paborito kong kantahin? Sa'yo nung maliit ka pa? Opo, Mommy. Gusto mo bang kantahin kong muli? Umupo kami ni Mommy sa isang bench kung nasaan napapalibutan ng mga makukulay na bulaklak. Nagsimulang kumanta si Mommy. Inihiga ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Nakatitig lang ako sa mga bulaklak kung saan may mga paru-parong lumilipad. Hinihimas dito ang buhok ko kung saan parang hinihele ako at nakakaramdam ng antok. Anak, maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat at napatawad mo ako sa mga kasalanan at pagkukulang na ginawa ko sa'yo. Mommy, kahit gaano pa kalakang pagkukulang niyo sa akin, mamahalin ko pa rin kayo. Tandaan mo, anak, mahal na mahal kita. At kapag dumating ang oras na mawala ko sa tabi mo, huwag kang malulungkot o iiyak, ha? Gusto ko maging masaya at panatag. Matagal pa po mangyayari yun, Mommy. Matagal pa po tayo magkakasama ni Daddy. Maging masaya tayong tatlo at kahit kailan may hindi na magkakalayo-layo. Ipinikit ko ang aking mata. Ang sarap sa pakiramdam na nakakaramdam ka ng kapayapaan at katiwasayan sa buhay. Sana'y hindi na matapos ang buhay ko na ganito. Sa pagpikit ko, naririnig ko ang isang tinig na nagbibigay sa akin ng kalungkutan. Sino ba yun? Bakit ang lungkot niya? Bakit sa tuwing naririnig ko siya, nararamdaman ko na nahihirapan siya? Nararamdaman ko ang lungkot sa kanyang puso. Bakit naapektuhan ako ng ganito? Mula sa mahimbing na pagkakatulog, bumungad sa aking mata ang isang hindi pamilyar na lugar. Tulala at nakatingin lang sa isang direksyon. Naulunigan ko lang isang boses sa aking paligid. Chara! Chara! You're awake! Sabi ng isang boses. Inikot ko ang ulo ko upang hanapin kung saan ang galing ang boses na naririnig ko.
Pagtingin ko sa gawing kanan ko ay bumungad sa akin ng isang muka. Mukha na pamilyar sa akin. Mukha na minahal ko at pinangakuan na bibigyan ko ng masayang pamilya. Nakita ko ang mga mata nito na umiiyak kaya naman inangat ko ang kamay ko upang punasan iyon. Binigyan ko siya ng magandang ngiti. Thank you. Salamat at gumising ka na. Sabi nito. Tinitigan ko ang lalaking nasa harap ko ngayon. Sa muling pagising ko, kakaibang tibok ng puso ang nararamdaman ko. Austin. Mahinang tawag ko. Please, huwag ka muna magsasalita. Hayaan mo munang ma-check ka ng doktor. May masakit ba sa'yo? Please tell me. Umiiyak ito habang hawak ang kamay ko tinahalikan iyon. Pinag-alala mo ako. Halos 1 linggo kang tulog at wala akong magawa kung paano ka magigising. I'm so worried na baka kunin ka na niya sa akin, Jara. Please, stay with me. Stay with us.